Ipakakasal kita kay Lito Magsaysay. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Arabella ang mga salitang iyon. Ang matalim na tunog ng kanyang tinidor na bumagsak sa mamahaling plato ang tanging bumasag sa katahimikan ng kanilang hapagkainan. Sa isang iglap, ang kaninang payapang paligid ay nabalot ng tensyon na mas matalas pa sa kutsilyong gamit niya sa paghiwa ng steak. Napatitig siya sa kanyang ama, si Don Ricardo de Alva. Ang mukha nito ay kasing tigas ng bato, walang bakas ng anumang emosyon. Ang mga mata nito, na laging puno ng otoridad, ay nakatuon sa kanya na parabang nagbibigay ng isang utos na hindi maaaring suwayin. Ano po? Halos pabulong na tanong ni Ara, umaasang mali lang siya ng dinig. Ang pamilya Magsaysay ay matagal na nating kasosyo. Ang pagsasanib ng ating mga kumpanya sa pamamagitan ng kasal ninyo ni Lito ang magpapatibay sa ating posisyon sa industriya, walang paligoy-ligoy na paliwanag ni Don Ricardo. Na para bang isang business proposal lang ang pinag-uusapan nila at hindi ang buong buhay niya. Isang kasunduan. Isang negosyo. At siya ang produkto. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang galit ay unti-unting umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Hindi ako isang bagay, Dad. Hindi ako isang kontrata na pwede niyong ipamigay para lang sa kumpanya. Arabella, watch your tone, malamig na saway ng kanyang ama. Bakit, Dad? Kasi nagsasabi ako ng totoo, nanginginig ang boses na sagot ni Ara. Buong buhay ko, sinunod ko lahat ng gusto niyo. Ang kurso na kinuha ko, ang mga kaibigan na pinili ko, lahat. Pero ito, ang buong kinabukasan ko. Hindi niyo pwedeng kunin sa akin to. Sa kanyang tabi, hinawakan ng kanyang stepmother na si Stella ang kanyang braso. Ara, anak para din sa'yo to, mabait na tao si Lito. Inalis ni Ara ang kamay nito na parabang napaso. Ang sakit ng pagkakanulo ay sumilay sa kanyang mga mata. Pati ba naman ikaw, Tita Stella? Kakampi ka rin sa kanya? Hindi sa ganoon, anak. Huwag, sigaw ni Ara, kasabay ng kanyang biglaang pagtayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na inay sa sahig. Tapos na po akong makipag-usap. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nila. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang hagdanan paakyat sa kanyang silid. Ang bawat yapak niya ay puno ng galit at pagkasuklam. Pagpasok sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay umalingaw-ngaw, ngunit hindi nito kayang daigin ang sigaw sa loob ng kanyang dibdib. Napasandal siya sa pinto, humihingal, habang ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang kanyang silid, na dati kanyang santuwaryo, ngayon ay parang isang gintong hawla. Mamahaling gamit, malalaking bintana, malambot na kama, lahat ay walang halaga. Lahat ay simbolo ng buhay na kontrolado ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang silver na picture frame sa kanyang bedside table. Isang larawan niya noong bata pa siya, kasama ang kanyang yumaong ina at isang masayahing Don Ricardo. Bago pa dumating si Tita Stella. Bago pa naging mas importante ang negosyo kaysa sa sarili niyang anak. Sa isang iglap ng matinding sama ng loob, hinablot niya ang picture frame at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nababasag na salamin ay nagdulot sa kanya ng isang mapait na kasiyahan. Napayuko siya, tinitingnan ang basag na larawan sa sahig. Basag, tulad ng kanyang puso. Tulad ng kanyang pamilya. Doon, sa gitna ng kanyang pagkasira, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideyang mapangahas. Isang ideyang desperado. Kung gusto nila ng laro, bibigyan ko sila ng laro. Mabilis siyang kumilos. Binuksan niya ang kanyang malaking closet, nilagpasan ang mga hilera ng designer clothes at mamahaling sapatos. Sa pinakasulok, may isang maliit na bowl. Naroon ang mga luma at kupasing damit na ginamit niya minsan para sa isang charity event, mga damit na mukhang pagod at luma. Perpekto. Kinuha niya ang isang lumang backpack. Naglagay siya ng ilang piraso ng damit, kaunting toiletries, at lahat ng cash na naitago niya sa kanyang drawer. Hindi marami pero sapat na para makalayo. Hinubad niya ang kanyang hikaw at kwintas. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang maamong mukha ni Arabella de Alva. Ang prinsesa ng de Alva Empire. Hindi na ngayon. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana ng kanyang silid. Sumilip siya sa ibaba. Ang hardin ay madilim at tahimik. Wala nang oras para mag-isip. Wala nang oras para sa takot. Maingat siyang umakyat sa trellis na nakakabit sa pader,
Ang parehong trellis na palagi niyang inaakyat noong bata pa siya para takasan ang kanyang yaya. Bawat kapit, bawat hakbang, ay isang pagtalikod sa buhay na kinagisnan niya. Nang marating niya ang tuktok ng mataas na pader na nakapalibot sa kanilang mansyon, saglit siyang huminto at lumingon pabalik. Ang mansyon ay maliwanag, isang monumento ng kayamanan at kapangyarihan. Isang gintong hawla. Sa huling pagkakataon, huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumalon. Ang pagbagsak niya sa malambot na damo sa labas ay halos hindi niya naramdaman. Ang tanging alam niya ay ang biglaang pagtibok ng kanyang puso, isang halo ng takot at kalayaan. Tumakbo siya palayo sa ilalim ng dilim, hindi lumingon. Nagpara siya ng taxi at nagpahatid sa pinakamalapit na bus terminal. Doon, sumakay siya sa unang bus na paalis, hindi na inalam kung saan ang destinasyon nito. Habang umaandar ang bus palayo sa kumikinang na mga ilaw ng Makati, isinandal ni Ara ang kanyang ulo sa malamig na salamin ng bintana. Sa labas, ang kadiliman lang ang kanyang nakikita. Sa loob, isang desisyon ang kanyang binuo, isang panunumpa na magpapabago sa lahat. Simula ngayon, hindi na ako si Arabella de Alva. Napapikit siya ng mariin. Isa na lang akong pulubi. Ang kulay pulang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng mga mata ni Lito Magsaysay. Bawat linya sa ledger, bawat numero sa kolum ng lugi, ay parang maliliit na sundalong nagmamartsa patungo sa kapahamakan ng kanyang kumpanya. Ang Magsaysay Agri-Ventures, ang legacy ng kanyang ama, ang dugo at pawis ng kanilang pamilya, ay unti-unting nalulunod. Napahilamos siya sa kanyang mukha, nararamdaman ang pagod hindi lang sa kanyang mga mata kundi sa buong kaluluwa niya. Ang opisina niya sa San Rafael ay simple lang, malayo sa karangyaan ng mga sa Makati. Ngunit dito, sa gitna ng amoy ng kape at lumang papel, naroon ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang kasal. Iyon ang solusyon na inilatag sa kanya. Ang pagpapakasal kay Arabella de Alva. Isang pagsasanib na hindi lang ng dalawang pangalan, kundi ng dalawang kumpanya. Ito ang pising na inihagis sa kanya para sagipin ang kanyang pagkalunod. Pero ang pising iyon ay parang kadena na rin na itatali sa kanyang leg. Hindi pa niya nakikita si Arabella ng personal, pero sapat na ang mga naririnig niya. Isang prinsesa na lumaki sa layaw. Isang babaeng walang alam sa hirap ng buhay. Paano sila magkakasundo? Pero wala siyang pagpipilian. Ito ang kanyang responsibilidad. Biglang nagring ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. Hello? Si Lito Magsaysay po ba ito, isang boses ng babae sa kabilang linya. Kalmado, sopistikada. Ako nga. Sino po sila? Nagkaroon ng saglit na katahimikan. Ako si Stella. Stella de Alva. Napaayos ng upo si Lito. Ang ina ni Arabella. O mas tamang sabihin, ang stepmother. Ma'am Stella. Napatawag po kayo. May problema po ba? Lito, iho may sasabihin akong mahalaga. Huwag kang mabibigla, sabi nito, may bakas ng pag-aalala sa boses. May maliit na problema tungkol kay Arabella. Kumunot ang noo ni Lito. Anong problema po? Huminga ng malalim si Stella bago magpatuloy. Umalis siya ng bahay kagabi. Tumakas siya. At sa tingin namin papunta siya dyan sa probinsya nyo. Sa San Rafael. Parang may kung anong malamig na bumuhos kay Lito. Tumakas? Bago pa man ang kasal. Po. Bakit naman po siya gagawan on? Tutol siya sa kasal, diretsong sagot ni Stella. At may plano siya, Lito. Isang plano na medyo kakaiba. Narinig ko siya sa telepono. Nagpapanggap siyang mahirap. Ang sabi niya, ang unang lalaking magpapakita ng kabutihan sa kanya, iyon ang ipapakilala niyang boyfriend para gulantangin ang ama niya. Hindi makapaniwala si Lito sa kanyang narinig. Napasa po siya sa kanyang noo. Anong klaseng gulo ito? Lito, pagpapatuloy ni Stella, ang boses ay maseryoso na ngayon. Alam kong hindi ito ang tamang paraan. Pero ito na marahil ang pagkakataon nyo. Ang pagkakataon mong makilala siya ng walang pagkukunwari, ng walang yaman na nakapaligid sa kanya. Hanapin mo siya, Lito. Maging ikaw sana ang unang kabutihan na yon. Pagkatapos ng tawag, naiwan si Lito na tulala. Ang isip niya ay naguguluhan. Pero sa gitna ng lahat, isa lang ang malinaw, kailangan niyang hanapin si Arabella de Alva. Mabilis siyang umalis ng opisina at nagtungo sa pinakamalaking palengke ng San Rafael.
Kung nagpapanggap siyang mahirap, doon ang pinakamalamang na lugar na mapupuntahan niya. Ang palengke ay maingay at magulo. Ang sigawan ng mga tindera, ang amoy ng sari-saring paninda, ang dami ng taong naglalakad. Inilibot ni Lito ang kanyang paningin, hinahanap ang isang mukha na pamilyar lang sa kanya mula sa mga litrato. At pagkatapos nakita niya siya. Sa isang sulok, malapit sa tindahan ng mga gulay, nakatayo ang isang babae. Ang damit niya ay luma at marumi. Ang kanyang buhok ay magulo. May bahid ng dumi sa kanyang pisngi. Ngunit kahit sa ganitong anyo, hindi maikakaila ang kakaibang aura na bumabalot sa kanya. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang pagiging nesiden niya sa paligid. Siya nga. Si Arabella. Mukha siyang pagod, gutom at nalilito. Isang bahagi ni Lito ang naawa. Ang babaeng ito, na sanay sa karangyaan, ay heto ngayon, mukhang mas kawawa pa sa isang pulubi. Habang pinagmamasdan niya ito mula sa malayo, isang malaking lalaki ang biglang lumapit dito. Mataba, may makapal na bigote at masama ang tingin. Hoy, Ineng! Yung utang mo sa akin. Akala mo makakatakas ka ha, sigaw ng lalaki, agaw pansin sa mga tao sa paligid. Nakita ni Lito ang takot sa mga mata ni Ara. Umatras ito. O wala po akong pera ngayon. Babayaran din po kita. Anong babayaran? Kanina ka pa palakad-lakad dito. 500 lang, hindi mo pa mabayaran. Kung wala kang pera, baka may iba ka namang pwedeng ibayad, sabi ng lalaki, habang ang mga mata nito ay bastos na gumagapang sa buong katawan ni Ara. Hindi na nakatiis si Lito. Mabilis siyang lumapit. Walang salita, kumuha siya ng 500 piso mula sa kanyang wallet at iniabot sa lalaki. Heto ang bayad niya. Umalis ka na. Nagulat ang lalaki, pati na rin si Ara. Tiningnan ng lalaki si Lito mula ulo hanggang paa. Kahit simple lang ang suot ni Lito, baka sa tindig niya ang otoridad. Nagdalawang isip ang lalaki, pero kinuha rin ang pera at padabog na umalis. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, bumaling si Lito kay Ara. Nakayuko ito, halatang hiyang-hiya sa nangyari. Miss, okay ka lang, malumanay na tanong ni Lito. Taga saan ka? Dahan-dahang itinaas ni Ara ang kanyang mukha. Ang mga mata niya, na puno ng pag-iingat at hiya, ay nagtama sa mga mata ni Lito. Nagkaroon ng kakaibang kislap sa mga iyon, isang kislap ng biglaang pag-asa, ng isang nabuong desisyon. Tila may naalala siyang isang panata. Pinakatitigan niya si Lito, mula sa simpleng shirt nito hanggang sa tsinelas na suot nito. Ito na yon. Ito na ang hinahanap niya. Huminga siya ng malalim at sa isang boses na nanginginig ngunit puno ng determinasyon, sinabi niya ang mga salitang magpapabago sa kanilang mga buhay. Kailangan ko ng tulong mo. Pwede bang magpanggap kang boyfriend ko? Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Arabella na parang isang huling, desperadong panalangin. At ngayon, sa gitna ng ingay at alingasaw ng palengke, ang katahimikan na bumalot sa kanilang dalawa ay mas nakakabingi. Nakatitig lang sa kanya ang lalaki. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng awa, ay napalitan ng gulat na hindi maipinta. Kumulot ang noo nito, bahagyang bumukas ang bibig, na para bang sinisigurado kung tama ba ang narinig. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa balat ni Ara. Ano ba itong pinasok ko? Baliw na ba ako? Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Nag-alok siyang magpanggap na kasintahan ang isang estrangherong ngayon niya lang nakilala. Nagsimula siyang umatras, handa nang bawiin ang sinabi, handa nang tumakbo ulit. Pasensya na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Ako na ang bahala sa sarili ko. Sandali, pigil ng lalaki. Ang boses nito ay kalmado pero may bigat. Huminto si Ara. Pinagmasdan siya nito ng matagal. Tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Napayuko si Ara, hindi makatingin ng diretsyo. Nakakahiya. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na naramdaman niya ang ganitong kahihiyan. Seryoso ka ba dyan? Tanong nito sa wakas. Tumango lang siya, hindi pa rin makatingin. Huminga ito ng malalim. Sige, sabi nito na ikinagulat ni Ara. Pero may kondisyon. Napatingala siya. Kikondisyon. Hindi magiging kapanipaniwala ang lahat kung pagkatapos nito ay maghihiwalay na tayo ng landas, paliwanag ng lalaki na may seryosong mukha. Kung gusto mong maniwala sila na totoong boyfriend mo ako, kailangan mong tumira kasama ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ara.
Tumira kasama niya. Saan? Paano? Ang plano niya ay humanap ng isang taong papayag sa kanyang kasinungalingan, hindi ang isuko ang natitira pa niyang kalayaan. Ngunit nang tignan niya ang paligid, ang mga mapanuring tingin ng mga tao, ang alaala ng lalaking naniningil sa kanya, alam niyang wala siyang pagpipilian. Mas gugustuhin pa niyang makipagsapalaran sa estrangherong ito kaysa bumalik sa laso ng kanyang pamilya. Muli, tumango lang siya, isang tango na nagsasabing sumusuko na siya sa kapalaran. Ako si Lito, pagpapakilala nito. Ara, halos pabulong niyang sagot. Sinimulan nilang maglakad palayo sa palengke. Tahimik. Ang tanging naririnig lang ni Ara ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sinusundan niya lang si Lito na parang isang tuta na walang mapupuntahan. Habang papalayo sila sa mataong lugar, papalitan ito ng mga kabahayan na mas simple, mga kalsadang lupa. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. May maliit itong bakuran sa harap na may ilang tanim na gulay. Simple. Payak. Para kay Ara, na lumaki sa isang mansyon na may 10 silid tulugan, ang bahay na ito ay parang isang kubo. Ito. Dito siya nakatira. Binuksan ni Lito ang pinto. Ang tunog ng pagkrik-krik ng bisagra ay sumalubong sa kanila. Pumasok si Ara at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang maliit na sala na may isang lumang sofa at isang maliit na mesa. Isang bumbilya lang ang nagbibigay liwanag sa buong lugar. Ang sahig ay kahoy na tumutunog sa bawat hakbang niya. Malinis ang lugar pero hindi maitatago ang katotohanan ng kahirapan nito. Pasensya ka na sa bahay ko. Ito lang ang kaya ko, sabi ni Lito na tila nabasa ang iniisip niya. O okay lang, pilit na sagot ni Ara, kahit ang bawat sulok ng lugar ay sumisigaw ng salitang hindi. Ang okay lang niya ay isang kasinungalingan para protektahan ang natitira pa niyang dignidad. Iginaya siya ni Lito papasok. Halika. Iisa lang ang kwarto dito pero... Dinala siya nito sa isang maliit na silid. Napahinto si Ara sa may pintuan. Ang kwarto ay naglalaman lang ng isang simpleng papag na gawa sa kawayan na may manipis na kutson, isang maliit na aparador na yari sa kahoy, at isang bintanang walang kurtina, tanging mga tabla lang na nagsisilbing takip. Malinis pero hubad sa anumang luho. Ang kwartong ito ay mas maliit pa sa banyo niya sa mansyon. Dito ka na matulog, sabi ni Lito na nakatayo sa likuran niya. Sa sofa na lang ako. Napalingon si Ara sa kanya, hindi makapaniwala. Ibinibigay nito sa kanya, isang estranghera, ang nag-iisang silid tulugan. Bakit? Anong kapalit? Sa mundong ginagalawan niya, walang libre. Lahat ay may presyo. Ngunit ang pagod at pagkalito ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagdududa. Wala siyang lakas para makipagtalo. Tumango na lang siya bilang sagot. Maghahanda lang ako ng hapunan, sabi ni Lito bago siya iwanan. Naiwan si Ara na mag-isa sa silid. Dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng papag. Matigas. Umalinggaw ang tunog ng pag-upo niya sa katahimikan ng bahay. Nilibot niya ng tingin ang 4 na sulok ng kwarto. Dito. Dito siya titira. Ang prinsesa ngayon ay nakatira sa isang kubo. Napabuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagsisisi at pagod. Ilang sandali pa, isang amoy ang umalingasaw mula sa labas. Isang amoy na hindi pamilyar sa kanya. Malansa, maalat. Kumalam ang tiyan niya, hindi dahil sa gutom kundi dahil sa paninibago. Lumabas siya ng silid at nakita si Lito na naglalagay ng 2 plato sa maliit na mesa. Sa gitna ay may isang plato ng kanin at ilang piraso ng tuyong isda na pinirito. Pasensya na, ito lang ang hapunan natin ngayon, sabi ulit nito, na tila ba iyon ang paborito niyang linya. Umupo si Ara. Tinitigan niya ang pagkain sa kanyang plato. Ang isda ay maliit at ang mga mata nito ay parang nakatitig pabalik sa kanya. Nasanay siya sa mga pagkaing inihahanda ng kanilang chef, steak, pasta, inihaw na salmon na walang tinik. Ito. Hindi niya alam kung paano ito sisimulan. Nakita niyang kumukuha si Lito ng isda gamit ang kamay at isinasawsaw sa sukang may sili. Kumain ito na parang wala nang masasarap pa sa pagkain sa harap nila. Nahihiyaman, ginaya niya ito. Kumuha siya ng kaunting kanin. Sinubukan niyang kumuha ng maliit na piraso ng isda, iniiwasan ang ulo nito. Isinubo niya. Ang sobrang alat ay biglang kumalat sa kanyang dila. Muntik na siyang masamid.
Pilit niyang nilunok iyon kasama ng kanin, sinusubukang huwag magpakita ng anumang reaksyon sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung paano niya natapos ang hapunan. Bawat subo ay isang pagsubok. Nang matapos sila, tumayo si Lito para magligpit. Ako na, mabilis na sabi ni Ara. Kailangan niyang gumawa ng kahit ano para hindi magmukhang inutil. Sigurado ka? Kinuha niya ang mga plato at dinala sa lababo. Ito ang unang beses sa tanang buhay niya na siya ay maghuhugas ng pinggan. Ang pakiramdam ng basang espongha at sabon sa kanyang mga kamay ay kakaiba. Matapos ang ilang sandaling pag-aalangan, sinimulan niya itong hugasan, dahan-dahan, na parang isang napakahalagang gawain. Gabi. Nakahiga si Ara sa papag pero ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Ang katahimikan ng Maynila na sanay siya, ang mahinang ugong ng aircon, ay napalitan ng isang konsyerto ng kalikasan. Ang huni ng mga kuliglig at ang kokak ng mga palaka ay napakalakas, halos nakakabingi. Ang init at alinsangan ay dumidikit sa kanyang balat, pinapawisan siya kahit hindi naman siya gumagalaw. Sumuko na siya. Hindi siya makakatulog dito. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng silid. Balak sana niyang uminom ng tubig, pero nakita niyang wala si Lito sa sofa. Bukas ng bahagya ang pinto sa harap. Sinilip niya ito. Doon, sa maliit na beranda, nakaupo si Lito sa isang bangkong kahoy. Nakatingala siya sa kalangitan, pinagmamasdan ang buwan na bilog na bilog. May kung anong lungkot sa kanyang anyo, isang bigat na hindi nakikita sa umaga. Tila naramdaman nito ang kanyang presensya. Lumingon ito. Sa liwanag ng buwan, ang mukha nito ay nagkaroon ng ibang itsura, mas malalim, mas seryoso. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila bago ito nagsalita. Hindi ka rin makatulog? Ang tanong nito ay lumutang sa hangin. Walang sagot na lumabas sa bibig ni Ara. Tumango lang siya, habang ang mga mata nila ay nanatiling magkatitigan sa ilalim ng maputlang sinag ng buwan. Kinabukasan, maagang nagising si Lito. Sanay na ang katawan niya sa ganitong oras. Bago pa man sumikat ang araw, nakapagtimpla na siya ng kape. Ang sofa na nagsilbing kama niya ay maayos na. Paglabas niya para mag-igib ng tubig, nakita niyang nakasara pa rin ang pinto ng silid ni Ara. Napabuntong hininga siya. Anong gagawin niya sa babaeng ito? Isang prinsesa na nagpapanggap na pulubi. Isang problemang hindi niya alam kung paano lulutasin. Pero may isang bagay siyang sigurado, kung mananatili si Ara dito, hindi siya pwedeng maging pabigat. Kailangan niyang matuto. Nang sa wakas ay lumabas si Ara mula sa silid, halata sa mukha nito ang kakulangan sa tulog. Ang buhok nito ay bahagyang magulo at may madilim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Suot pa rin nito ang maruming damit mula kahapon. Magandang umaga, bati ni Lito, iniabot dito ang isang tasa ng mainit na kape. Tinanggap iyon ni Ara ng walang imik. Suminsim ito ng kaunti at halos mapangiwi sa tapang ng kape. Sanay siguro ito sa mga mamahaling latte na may maraming gatas at asukal. Anong plano natin ngayon? Tanong ni Ara, ang boses ay mababa. Sasama ka sa akin sa palengke, diretsong sagot ni Lito. Kung magpapanggap tayong mag-boyfriend, kailangan makita nila tayong magkasama. At isa pa, kailangan mong kumita ng sarili mong pera. Nakita ni Lito ang pagtutol sa mga mata nito. Kumita. Magtrabaho. Siya. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, nagpatuloy si Lito. Hindi ka pwedeng umasa na lang sa akin, Ara. Hindi habang buhay ay may tutulong sa'yo. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa kanyang amor proprio. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Tumango lang ito bilang pagsang-ayon kahit halatang napipilitan lang. Pagdating nila sa palengke, hindi na ito ang lugar na puno ng takot para kay Ara, kundi isang lugar ng trabaho. Dinala siya ni Lito sa kanyang maliit na pwesto kung saan siya nagbabagsak ng mga gulay mula sa mga magsasaka. Ito, sabi ni Lito, sabay abot kay Ara ng isang lumang apron. Ang gagawin mo lang ay ihiwalay ang mga magagandang kamatis sa mga may sira na. Ilagay mo sa basket na ito ang mga pwede pang ibenta. Tinitigan ni Ara ang apron na parabang ito ay isang maruming basahan. Nag-aalangan man, isinuot din niya ito. Nagsimula siyang gawin ang ipinag-uutos. Ang kanyang mga kamay, na sanay lang humawak ng cellphone at shopping bags, ngayon ay humahawak ng mga kamatis. Ang balat niya ay nadudumihan ng lupa. Sa una, mainat siya. Ngunit habang tumatagal, ang inip ay nagsimulang mamayani.
Masyadong mabagal. Masyadong madumi. Sa kanyang pagmamadali na matapos ang gawain, hindi niya namalayan na nasagi niya ang isang malaking sako ng kamatis. Sa isang iglap, gumulong ang daan-daang kamatis sa sahig. Ang ilan ay nayupi, ang katas ay kumalat sa sementadong daanan. Ano ba yan, Ineng? Sayang naman yan, sigaw ng isang tindera mula sa katabing pwesto. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang mukha ni Ara ay namula sa hiya. Gusto niyang magtago, maglaho na lang bigla. Walang sinabi si Lito. Walang galit, walang panenermon. Lumapit lang ito, kumuha ng walis, at nagsimulang pulutin ang mga nagkalat na kamatis. Ang mga mukha ng ibang tindera ay puno ng pang-aasar. Nako, Lito, bago mo yatang katulong yan. Mukhang lampa, sabi ng isa. Hindi sumagot si Lito. Tinulungan ni Ara si Lito na magpulot, ang mga kamay ay nanginginig sa hiya at inis. Inis sa sarili, inis sa sitwasyon. Matapos nilang malinis ang kalat, kinausap ni Lito ang may-ari ng mga kamatis. Kumuha siya ng pera mula sa sarili niyang bulsa at ibinayad ang lahat ng nasira. Buong araw, hindi na nagsalita si Ara. Tahimik lang siyang sumunod sa mga utos ni Lito, mas maingat na ngayon, mas mabagal. Ang kanyang katawan, na hindi sanay sa pisikal na gawain, ay nagsimula ng manakit. Ang kanyang likod, ang kanyang mga braso. Bawat minuto ay parang isang oras. Nang palubog na ang araw, tinawag siya ni Lito. Tapos na tayo para sa araw na ito. Kumuha si Lito ng isang lukot na 100 pisong papel mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Ara. Iyan ang pinagpaguran mo buong araw. Tinitigan ni Ara ang pera. 100 piso. Sa dati niyang buhay, ang halagang ito ay hindi man lang sapat pambili ng isang tasa ng kape. Ngayon, ito ang katumbas ng buong araw ng pagod, sakit ng katawan, at kahihiyan. Naramdaman niya ang bigat ng pera sa kanyang palad. Isang bigat na hindi niya pa naramdaman kailanman. Hindi ito isang piraso ng papel lamang. Ito ay pawis. Ito ay pagod. Ito ay halaga. Pauwi, tahimik lang silang naglalakad. Nauna si Lito, habang si Ara ay nasa likuran, yakap-yakap ang 100 piso. Sa isang botika na nadaanan nila, nakita ni Ara na bumili si Lito ng gamot. Narinig niya itong umuubo kanina habang nagbubuhat ng mga sako. Marahil ay dahil sa pagtatrabaho nito sa ilalim ng ambon noong nakaraang araw. Pagdating sa bahay, habang naghahanda si Lito ng hapunan, tahimik na lumabas si Ara. Nagpunta siya sa pinakamalapit na tindahan. Gamit ang 100 pisong kinita niya, bumili siya ng gamot para sa ubo at isang bote ng malamig na tubig. Bumalik siya sa bahay nang hindi napapansin ni Lito. Dahan-dahan niyang inilapag ang gamot at ang tubig sa maliit na mesa sa tabi ng sofa, kung saan matutulog si Lito mamaya. Pagkatapos ay pumasok na siya sa kanyang silid. Nang makita ni Lito ang gamot at tubig, napahinto siya sa kanyang ginagawa. Tiningnan niya ang nakasaradong pinto ng silid ni Ara. At sa gitna ng pagod at mga problema, isang maliit at bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ilang araw na ang lumipas. Ang bawat araw para kay Arabella ay pare-pareho, gigising siya sa huni ng mga manok, sasama kay Lito sa palengke, at gagawin ang mga simpleng trabaho na sa tingin niya ay parusa. Bawat galaw ni Ara ay may kasamang kirot. Ang kanyang likod, ang kanyang mga braso, lahat ay sumisigaw ng pagod. Ang mga kamay niya, na dati makinis at alagang-alaga, ngayon ay may mga kalyo na. Ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi na niya tinitingnan ang 100 piso bilang isang maliit na halaga. Ito na ngayon ang simbolo ng kanyang pagtitiis. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga paninda, biglang dumilim ang kalangitan. Ang kaninang mainit na sikat ng araw ay tinakpan ng makakapal at maitim na ulap. Umihip ang isang malamig na hangin, dala ang amoy ng lupa na mababasa ng ulan. Mukhang lalakas ang ulan, sabi ni Lito, habang minamadali ang pagliligpit. Kailangan na nating umuwi. Tama nga siya. Papauwi pa lang sila, nagsimula ng pumatak ang malalaking butil ng ulan. Nagsitakbuhan ang mga tao para sumilong. Tumakbo rin sila ni Lito, at halos basang-basa na sila nang makarating sa maliit na bahay. Nasa loob sila, pinupunasan ang kanilang mga sarili, habang sa labas ay bumubuhos ang ulan na parang ibinubuhos mula sa isang dambuhalang timba. Ang tunog nito sa yero nilang bubong ay napakalakas. Bakit umuulan pa? Inis na bulong ni Ara, habang pinipiga ang kanyang buhok. Wala na bang katapusan ang kamalasan na to?
Tiningnan lang siya ni Lito, walang sinabi, pero may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. At doon nagsimula ang lahat. Isang patak. Tumama ito sa sahig na kahoy, malapit sa paanan ni Ara. Napatingin siya doon. Sinundan ng isa pa. At isa pa. Ano yon? Tanong niya, nakatingala sa bubong. Napatingala rin si Lito. Ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala. Naku! Tumatagas na naman. Bago pa man makapag-react si Ara, ang mga patak ay naging isang maliit na agos ng tubig. Mula sa isang butas sa bubong, tuloy-tuloy ang pagtulo nito. Diyos ko, sigaw ni Ara. Huwag kang mataranta, sabi ni Lito. Mabilis siyang kumilos. Kumuha ka ng mga planggana. Mga balde. Kahit ano. Natataranta si Ara. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang mga yon. Nakita niyang kinuha ni Lito ang isang lumang balde at inilagay sa ilalim ng tulo. Ngunit ilang sandali lang, isa pang tulo ang lumitaw sa ibang bahagi ng sala. At isa pa. Nagsimula ang isang nakakatawang kaguluhan. Tumatakbo si Lito, hinahabol ang bawat bagong tulo, naglalagay ng kung ano-anong pwedeng pansahod, isang lumang kaserola dito, isang tabo doon. Ara, tulungan mo ako, sigaw ni Lito, habang pinipigilan ang tulo gamit ang kamay. Natauhan si Ara. Tumakbo siya sa kusina at kinuha ang lahat ng mahahanap niyang pwedeng paglagyan ng tubig. Nagsimula siyang tumulong, tumatakbo rin, inilalagay ang mga ito sa ilalim ng mga bagong butas na lumilitaw. Ang sahig ay basang-basa na. Ang kanilang damit ay lalo pang nabasa. Ang buong bahay ay puno ng tunog ng bumubuhos na ulan at ng tilamsik ng tubig sa mga planggana. Sa gitna ng kanilang pagmamadali, sa kanyang pagtakbo para saluhin ang isang malakas na tulo, hindi napansin ni Ara ang basang sahig. Nadulas siya. Napapikit siya, hinihintay ang sakit ng pagbagsak. Ngunit hindi ito dumating. Naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang, mabilis at tiyak. Nahawakan siya ni Lito bago pa man siya bumagsak. Biglang tumahimik ang lahat. Ang ingay ng ulan, ang tunog ng mga patak, lahat ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas at mabilis na tibok ng sarili niyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang mukha ni Lito ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Nakatitig ito sa kanya, ang mga mata nito ay seryoso, may bakas ng pag-aalala. Ang tubig mula sa buhok nito ay tumutulo sa kanyang pisngi. Ang hininga nila ay naghahalo sa hangin. Nakatitig lang sila sa isa't isa. Isang segundo. 2. 3. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Naramdaman ni Ara ang init na gumagapang sa kanyang mga pisngi, isang init na walang kinalaman sa panahon. Marahan siyang itinayo ni Lito. Nang pareho na silang nakatayo ng maayos, binitiwan din siya nito agad, na parabang napaso. Nag-iwas sila pareho ng tingin. Tumingin si Ara sa paligid. Ang sala ay mukhang isang swimming pool na may mga nakalutang na kaserola at balde. Ang itsura nila, basang-basa, magulo ang buhok, pagod. Ang sitwasyon ay katawa-tawa. Isang maliit na tawa ang kumawala sa bibig ni Ara. Hindi niya napigilan. Napatingin sa kanya si Lito, nagtataka. At pagkatapos, tumawa siya ng mas malakas. Isang tawa na galing sa tiyan. Isang tawa na totoo at walang halong pagkukunwari. Tawa dahil sa pagod, sa inis, at sa absurdong sitwasyon na kinalalagyan niya. Ilang sandali napangiti si Lito. At pagkatapos, tumawa na rin ito. Doon, sa gitna ng isang bahay na binabaha, sa gitna ng isang malakas na bagyo, tumawa sila ng sabay. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Ara si Lito na tumawa ng ganito. At ito rin ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na naramdaman ni Ara ang isang tunay at purong saya. Nang humupa ang kanilang mga tawa, at nang humina na rin ang ulan sa labas, umupo na lang sila sa tuyong bahagi ng sahig, napapagod pero may ngiti sa mga labi. Maya-maya, tumigil ang ulan. Ang araw ay muling sumilip mula sa mga ulap. Tingnan mo, sabi ni Lito, itinuturo ang bintana. Sumilip si Ara. Isang napakagandang bahaghari ang nabuo sa kalangitan, ang mga kulay nito ay malinaw na malinaw. Namangha siya sa ganda nito. Ang ganda, bulong niya. Lumingon siya para tingnan si Lito, para ibahagi ang sandaling iyon. Ngunit pagtingin niya dito, hindi na ang bahaghari ang tinitingnan nito. Nakatingin ito sa kanya.
May kung anong saya sa mga mata nito habang pinagmamasdan siya. Biglang bumilis ulit ang tibok ng puso ni Ara. Umiwas siya ng tingin at muling tumingin sa bahaghari. Pero kahit ang 7 kulay nito ay hindi maalis sa isip niya ang paraan ng pagtingin ni Lito. Anong nangyayari sa akin? Tanong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, hindi na niya tinitingnan si Lito bilang isang kargador o isang estranghero o isang kasabwat sa kanyang plano. Tinitingnan niya ito sa ibang paraan. Ang mga sumunod na araw ay nagdala ng isang ritmong hindi inaasahan ni Lito. Ang dating namamagitan sa kanilang dalawa ni Ara na pader ng yelo ay unti-unti nang natutunaw. Nag-uusap na sila hindi na lang tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa mga maliliit na bagay. Napapangiti na niya ito sa mga simpleng biro. At siya naman, nasasanay na sa presensya nito sa maliit niyang bahay. Ang pagtawa nito noong umuulan, iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang totoong Ara, malayo sa imahe ng isang supladang heredera. At ang imaheng iyon, ang tunog ng tawa niyang iyon, ay nagsimulang mag-iwan ng marka sa isip at puso ni Lito. Dahil dito, lalong bumibigat ang kasinungalingan na kanyang pinaninindigan. Isang umaga sa palengke, habang tinutulungan siya ni Ara na ayusin ang mga sako ng sibuyas, isang kaibigan niyang tinderong si Mang Tonyo ang lumapit sa kanya, may itsurang nag-aalala. Lito, may naghahanap sa iyo kanina, pabulong nitong sabi. Sino raw, Mang Tonyo? Hindi ko alam pero mukhang hindi taga rito. 2 lalaking naka-Amerikana. Makintabang sapatos kahit maputik ang daan, paglalarawan nito. Tinanong ako kung may napansin akong bagong dalaga sa lugar. Maganda raw, mukhang hindi sanay sa hirap. Sabi ko wala akong nakita. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Lito. Mga tauhan ni Don Ricardo. Alam niyang darating ang araw na ito. Napatingin siya kay Ara, na walang kamalay-malay na nag-aayos ng mga sibuyas, ang nooy nakakunot sa konsentrasyon. Kailangan ko siyang itago. Ngayon na. Salamat, Mang Tonyo, mabilis na sabi ni Lito. Lumapit siya kay Ara. Ara, mag-empek ka ng ilang damit. May pupuntahan tayo. Saan? Nagtatakang tanong ni Ara, napahinto sa ginagawa. Isang kaibigan. Gusto tayong makita, pagsisinungaling niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses para hindi ito makahalata. Basta, bilisan mo na. Kahit naguguluhan, sumunod si Ara. Ang tiwala nito sa kanya, na unti-unti niyang nakukuha, ay parang punyal na tumutusok sa kanyang konsensya. Mabilis silang umuwi, nag-empake ng kaunting gamit, at sumakay sa isang tricycle. Hindi sa sentro ng bayan ang tungo nila, kundi paakyat sa isang liblib na lugar sa kabundukan ng San Rafael. Habang umaandar ang tricycle, pasimple niyang tinitingnan ang paligid, sinisiguradong walang nakasunod sa kanila. Ang tensyon sa kanyang katawan ay halos sumasabog na. Huminto sila sa harap ng isang malawak na lupain na puno ng mga puno ng kape. Isang malaking arko na may nakasulat na Magsaysay Coffee Farms, ang sumalubong sa kanila, ngunit luma na ito at bahagyang natatakpan ng mga baging. Nasaan tayo? Tanong ni Ara, na mangha sa lawak at ganda ng lugar. Sa isang lumang farm dito ako lumaki, sabi ni Lito, isa na namang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. Pag-aari ito ng pamilya niya, ngunit matagal nang napabayaan dahil sa problema sa kumpanya. Iginaya niya si Ara papasok sa ilalim ng mayayabong na puno. Ang hangin ay sariwa, puno ng amoy ng lupa at ng mga bulaklak ng kape. Ang katahimikan ay nakakapanibago, malayo sa ingay ng palengke. Umupo sila sa ilalim ng isang malaking puno, sa isang lumang bangkong kahoy. Mula doon, tanaw nila ang malawak na taniman. Ang ganda dito, sabi ni Ara, ang boses ay mahina. Bakit ka umalis? Huminga ng malalim si Lito. Ito na ang pagkakataon. Ang pagkakataong bigyan siya ng isang kwentong paniniwalaan niya. Ang tatay ko isang magsasaka, paninimula niya, ang bawat salita ay maingat na pinipili. Sa isip niya, ang salitang magsasaka ay napalitan ng negosyante. Ibinigay niya ang lahat para sa lupang ito. Dugot pawis. Pero hindi sapat. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga bagyo, sa pagkalugi, sa mga utang. Isang kwento ng pagsisikap at kabiguan. Ang mga detalye ay halos totoo, ang mga emosyon, ang sakit, ang pakiramdam ng pagkabigo. Ang mga iyon ay tunay na nararamdaman niya para sa Magsaysay Agri-Ventures. Nawala sa amin ang lahat, pagtatapos niya, ang boses ay bahagyang nanginginig, hindi dahil sa pagkukunwari, kundi dahil sa bigat ng katotohanan na itinatago niya.
Kaya kinailangan kong bumaba sa bayan, maghanap ng kahit anong trabaho para mabuhay. Nakikinig lang si Ara, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Lito. Wala nang bakas ng pagiging prinsesa sa kanyang mukha. Ang naroon ay purong simpatsya at pag-unawa. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Lito, isang sakit na totoo, kahit ang pinagmulan nito ay isang kasinungalingan. Nang matapos siyang magkwento, isang mahabang katahimikan ang namayani. Tanging ang ihip lang ng hangin ang maririnig. Dahan-dahan, naramdaman ni Lito ang isang mainit na palad sa kanyang kamay. Hinawakan ni Ara ang kamay niya. Mahigpit. Ang mga kalyo sa palad nito, na siya mismo ang dahilan, ay dumampi sa kanyang balat. Tumingin siya dito. Ang mga mata ni Ara ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Naiintindihan ko, sabi nito sa isang malumanay na boses. Hindi mahalaga kung saan ka galing, Lito. Ang mahalaga ay kung sino ka ngayon. Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y maging musika sa kanyang pandinig, ay naging parang isang latigo na humampas sa kanyang kaluluwa. Ang pagtanggap ni Ara ay nakabase sa isang malaking kasinungalingan. Ang kabutihan na nakikita nito sa kanya ay nababalot ng pandaraya. Hindi siya nakasagot. Hinigpitan na lang niya ang hawak sa kamay nito, habang sa loob-loob niya, ang bigat ng kanyang pagsisinungaling ay lalong dumadagan, nagbabantang durugin siya anumang oras. Ang hangin sa coffee farm ay may dalang tamis. Para kay Arabella, ito ang amoy ng isang bagong buhay. Sa mga nagdaang araw sa piling ni Lito, may isang kagaanan sa kanyang dibdib na ngayon niya lang naramdaman. Ang dating prinsesa na walang ibang ginawa kundi magreklamo ay napalitan ng isang babaeng natututong hanapin ang saya sa mga pinakasimpleng bagay. Hawak niya ang isang maliit na bayong, at maingat niyang pinipitas ang mga hinog at pulang bunga ng kape mula sa puno. Tinuruan siya ni Lito kung paano piliin ang mga pinakamagaganda. Ang bawat pulang bunga ng kape na kanyang pinitas ay parang isang maliit na hiyas, isang tropeo ng kanyang pagbabago. Mukhang natututo ka na, sabi ni Lito, na nakasandal sa isang puno, habang pinagmamasdan siya. May ngiti sa mga labi nito, isang ngiting nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngumiti rin si Ara pabalik. Siyempre. Magaling yata ang teacher ko. Isang komportableng katahimikan ang namayani sa kanila. Ang tanging maririnig lang ay ang huni ng mga ibon at ang lagaslas ng mga dahon. Dito, sa ilalim ng mga puno ng kape, kasama si Lito, pakiramdam niya ay ligtas siya. Pakiramdam niya ay nasa bahay na siya. Dito, ang pagiging Ara, ang kargador, ay mas totoo kaysa sa pagiging Arabella de Alva, ang heredera. Dito, nararamdaman niyang minamahal siya para sa kung sino siya, hindi para sa kung ano ang mayroon siya. Ang payapang sandaling iyon ay biglang binasag ng isang malakas na dagundong ng makina. Mula sa di kalayuan, isang kumikinang na itim na kotse ang humaharurot sa maalikabok na daan paakyat sa farm, isang kotse na halatang hindi nababagay sa lugar. Huminto ito nang biglaan ilang metro lang mula sa kanila, nag-iwan ng alikabok sa hangin. Napatayo ng tuwid si Lito, ang kaninang relax na mukha ay napalitan ng pag-aalala at tensyon. Napahinto rin si Ara sa kanyang ginagawa, ang puso niya'y biglang kinabahan. Bumukas ang pinto ng kotse. At mula doon, lumabas ang isang babae. Nakastileto ito kahit sa lupang maputik. Ang suot nitong puting-puting bestida ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Perpekto ang pagkakamakeup nito, at ang mamahaling pabango ay tila lumalaban sa natural na amoy ng farm. Ang babae ay naglakad papalapit sa kanila, ang bawat hakbang ay may kumpiyansa. Ang mga mata nito, na parang sa isang agila, ay nakatuon kay Lito. Nang makalapit ito, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Tumingin ito kay Lito, pagkatapos ay sa kanya, na para bang isa siyang nakakadiring insekto. Well, sabi ng babae, ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Lito magsaysay. Hindi ko akalain na dito kita matatagpuan, naglalaro ng bahay-bahayan, kasama ang takas mong fans. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga salita ni Katrina ay umalingaw sa kanyang tainga, pero hindi niya maintindihan. Lito magsaysay. Sinang magsaysay Agri-Ventures? Fans? Ang mga salita ay magulo sa kanyang isipan. Napatingin siya kay Lito, naghahanap ng sagot, ng kahit anong senyales na nagsisinungaling ang babaeng ito. Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Lito ay hindi pagtanggi. Nakita niya ang pagkagulat. Ang pagkakasala. Ang kumpirmasyon. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang bayong.
Ang mga pinaghirapan niyang pitasin na bunga ng kape ay kumalat sa lupa, pula na parang mga patak ng dugo. Anong-anong sinasabi niya, nanginginig na tanong ni Ara, nakatingin pa rin kay Lito. Ngumisi ang babae, si Katrina. Lumapit pa ito sa kanya. Oh, sweetie. Hindi mo pa ba alam? Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na may halong pang-insulto. Ang lalaking ito, ang simpleng kargador mo, ay si Lito Magsaysay. Ang mismong lalaki na dapat mong pakasalan. Ang dahilan kung bakit ka tumakas. Bawat salita ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng alaala, ang pagtulong nito sa palengke, ang pagtawa nila sa gitna ng ulan, ang paghawak nito sa kanyang kamay, lahat ay biglang nabahiran ng laso ng kasinungalingan. Isang malaking, masakit na paglilinlang. At siya ang tanga na naniwala. Hinarap ni Katrina si Lito. Nakakaawa ka naman, Lito. Talaga bang desperado ka nang isalba ang kumpanya mo para gawin mo to? At pagkatapos, bumaling ito pabalik kay Ara para sa huling, nakamamatay na dago. Huwag kang maging tanga, Ara. Pinakasalan ka niya para lang sa pera ng pamilya mo. Kailangan niya yon para isalba ang pabankrupt na niyang kumpanya. Iyon na. Ang salitang tipera ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Ang salitang iyon ang nagbalik sa kanya sa realidad. Ang lahat ng ito, ang kabutihan, ang pag-aalaga, ang mga ngiti, lahat ay parte ng isang plano. Isang masalimuot na plano na ginawa ng kanyang ama at ng lalaking ito para makuha ang gusto nila. Para makuha ang pera niya. Ang yaman niya. Ang sakit ay napalitan ng isang matinding galit. Ang galit ay nag-init sa kanyang mga mata, tinuyo ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tumingin siya kay Lito. Sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Sa lalaking sinimulan na niyang mahalin. Ang mukha nito ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Ara, magpapaliwanag ako eh. Pero huli na ang lahat. Buong lakas, itinaas ni Ara ang kanyang kamay at isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Lito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng farm. Sinungaling ka, sigaw niya, ang boses ay basag at puno ng sakit at pagkasuklam. Hindi na niya hinintay pa ang sagot. Tumalikod siya at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa kanila, palayo sa mga puno ng kape, palayo sa kasinungalingan. Wala siyang pakialam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang makalayo bago pa siya tuluyang madurog. Ang tunog ng sampal ay parang kulog na gumising kay Lito mula sa kanyang pagkakatulala. Ang init sa kanyang pisngi ay walang-wala kumpara sa lamig na gumapang sa kanyang buong katawan nang makita niya ang mga mata ni Ara, mga matang puno ng pagkasuklam, ng sakit, ng isang pagkakanulong napakalalim. Ara, sigaw niya nang makita niya itong tumalikod at tumakbo. Wala na siyang pakialam kay Katrina. Wala na siyang pakialam sa kahit ano paman. Hinabol niya si Ara, ang mga paa niya ay bumabaon sa malambot na lupa, ang puso niya ay kumakaripas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Naabutan niya ito sa may dulo ng taniman, malapit sa daan. Hinawakan niya ang braso nito para pigilan. Ara, magpapaliwanag ako. Hindi yon totoo, pagmamakaawa niya, ang boses ay desperado. Marahas na iwinaksi ni Ara ang kanyang kamay, na para bang ang pagdampi niya ay isang apoy na nakakapaso. Ang mukha ni Ara ay basang-basa ng luha, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Huwag mo akong hawakan, sigaw nito, bawat salita ay may kasamang pait. Nandidiri ako sa'yo. Sa inyong lahat. Makinig ka muna, pakiusap, sabi ni Lito, sinusubukang abutin ulit ito. Makinig? Para saan pa? Para marinig ko pa ang mga kasinungalingan mo, tumawa si Ara, ngunit ang tawa niya ay walang saya. Ito ay isang tunog na basag at puno ng pait. Ang galing ninyo. Ang galing ng plano ninyo ng tatay ko. Nagtagumpay kayo. Ginawa niyo akong tanga. Pinaniwala niyo ako na may halaga ako, na may nakakita sa akin bilang ako. Pero lahat pala yon ay isang malaking palabas. Hindi, Ara, hindi totoo yan, giit ni Lito, ang sarili niyang mga mata ay nagsisimula na ring mamasa. Nagsinungaling ako tungkol sa pagkatao ko, pero ang naramdaman ko ang mga pinagsamahan natin totoo yon lahat. Totoo. Umiling si Ara, ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Paano ako maniniwala sa'yo? Bawat salitang lumabas sa bibig mo, kasinungalingan. Ang bahay na yon, ang buhay mo, ang kwento ng pamilya mo, lahat peke.
Ikaw, peke ka, Lito. At ang pinakamasakit sa lahat, pinaniwalaan kita. Ang bawat salita ni Ara ay parang isang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa puso ni Lito. Tama siya. Paano nga ba siya maniniwala? Sinira niya ang pundasyon ng lahat, ang tiwala. Mula sa kanilang likuran, marahan na naglakad papalapit si Katrina, ang mukha ay puno ng tagumpay. Naririnig mo ba yan, Lito? Tapos na ang laro. Hindi kanya kailanman mapapatawad. Parang hindi narinig ni Lito si Katrina. Ang buong atensyon niya ay na kay Ara. Ara, pakiusap bigyan mo ako ng pagkakataon. Ngunit ang mukha ni Ara ay nagsara na. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa, ang parehong cellphone na hindi niya ginamit sa loob ng maraming linggo. Ang simbolo ng dati niyang buhay. Nagdial siya. Hello? Manong Jess? Sunduin niyo ako. Ngayon na. Ibinaba niya ang tawag at hinarap si Lito sa huling pagkakataon. Ang mga mata nito ay blanko, walang emosyon, na mas masakit pa kaysa sa galit. Tapos na tayo, Lito magsaysay. Siguraduhin mong makukuha mo ang bayad mo mula sa tatay ko para sa magaling mong pag-arte. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod na siya at nagsimulang maglakad palayo, pababa sa maalikabok na daan, hindi na lumingon kahit isang beses. Naiwan si Lito na nakatayo doon, parang isang estatwa na gawa sa bato. Ang mga salita ni Ara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang bawat hakbang nito palayo ay parang isang hakbang din palayo ng kanyang puso. Ilang minuto ang lumipas, isang pamilyar na itim na kotse ang huminto sa tabi ni Ara. Ang kotse ng mga De Alva. Pinagbuksan siya ng pinto ng driver at sumakay siya sa loob ng walang alinlangan. Pinanood ni Lito ang pag-andar ng kotse palayo. Ang alikabok na naiwan nito sa hangin ay parang abo ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Ang mga pangarap na nagsimulang mabuo sa kanyang puso ay gumuho at naging alabok na rin. Nang mawala na sa paningin niya ang kotse, doon lang niya naramdaman ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napaluhod siya sa lupa. Ang mga kamay niya ay sumuntok sa lupa, paulit-ulit, ang sakit sa kanyang mga buko ay walang-wala sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang malakas na sigaw ng kabiguan at pagsisisi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang sigaw na nilamon ng katahimikan ng buong coffee farm. Wala na siya. Nawala na ang babaeng nagturo sa kanya kung paano mangarap ulit. At kasalanan niya ang lahat. Ang biyahe pabalik sa Maynila ay isang mahaba at blangkong katahimikan. Nakaupo si Arabella sa malambot na leather na upuan ng kanilang kotse, ngunit ang pakiramdam niya ay nakaupo siya sa ibabaw ng mga bubog. Ang bawat pag-ikot ng gulong palayo sa San Rafael ay isang pagpilas sa natitira pa niyang kaluluwa. Sa labas ng bintana, ang mga luntiang puno ay dahan-dahang napapalitan ng mga gusali at semento. Ang tanawin ay nagbago, at alam niyang kasabay nito, ang buhay niya ay muling nagbago, pabalik sa dati, ngunit mas masakit, mas mapait. Hindi siya umiyak. Naubos na yata ang mga luha niya sa farm, ang naiwan na lang ay isang malalim at malamig na butas sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam ng kawalan. Nang bumukas ang malaking gate ng kanilang mansyon, pakiramdam niya ay bumukas ang pinto ng pinakamarangyang kulungan sa buong mundo. Sinalubong sila ng mga katulong na may mga nag-aalalang mukha. Hindi niya sila pinansin. Sa may pinto ng mansyon, nag-aabang ang kanyang ama. Si Don Ricardo de Alva. Nakatayo itong parang isang rebulto, ang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa likod nito ay si Tita Stella, ang mga mata ay namumugto, puno ng pagsisisi. Dumaan si Ara sa kanilang harapan, nilagpasan niya sila na parang hindi niya sila nakikita. Ara, anak, nagsimulang magsalita ang kanyang ama. Huminto si Ara, ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid at matigas. Masaya na ba kayo, Dad? Tanong niya, ang boses ay walang buhay, walang anumang init. Malamig na parang yelo. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Sinira niyo ako. Hindi yan totoo, mahinang sagot ni Don Ricardo. Sa wakas, lumingon si Ara. Ngunit ang mga mata niya ay hindi na ang mga mata ng rebeldeng anak na umalis. Ang mga ito ay mga mata ng isang taong sumuko na. Talaga? Kasi sa tingin ko, ito mismo ang gusto niyo. Ang isang Ara na sunod-sunuran. Ang isang Ara na durog na wala ng lakas para lumaban pa. Lumapit si Tita Stella. Ara, patawarin mo kami. Ang gusto ko lang naman.
Huwag, putol ni Ara sa sasabihin nito. Huwag ka nang magsalita. Tinalikuran niya silang muli at nagsimulang umakyat sa malawak na hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat hakbang ay naglalayo sa kanya sa alaalang minsan siyang naging masaya. Nang marating niya ang pinto ng kanyang silid, lumingon si Tita Stella na sumusunod sa kanya. Anak, pakiusap, mag-usap tayo. Tinitigan siya ni Ara ng malamig bago pumasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Ang kalabog ay umalingaw sa buong kabahayan, isang huling deklarasyon ng kanyang pag-iisa. Napasandal siya sa pinto. Heto na naman siya. Bumalik sa kanyang gintong hawla. Ang kanyang silid ay ganoon pa rin, malawak, malinis, puno ng mga mamahaling gamit. Ngunit ngayon, ang bawat bagay ay sumisigaw ng kasinungalingan. Ang malambot na kama, ang kumikinang na chandelier, ang mga damit sa aparador. Lahat ay walang kwenta. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa salamin. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mukha niya ay payat, ang mga mata ay walang buhay. Ngunit hindi iyon ang napansin niya. Ang paningin niya ay napunta sa kanyang mga kamay. Itinaas niya ang mga ito. Ang dati makinis niyang mga palad ay mayroon ng mga kalyo. Magaspang. Mga kalyo mula sa pagbubuhat ng mga gulay, sa paglilinis, sa pagpitas ng kape. Ang mga kamay na ito ay ang ebidensya ng buhay niya sa San Rafael. Ang ebidensya ng kanyang pagtatrabaho, ng kanyang pagkatuto. Ang ebidensya ng bawat sandaling kasama niya si Lito. Hinaplos niya ang mga kalyo. At doon, sa wakas, bumigay siya. Ang malamig na butas sa kanyang dibdib ay biglang napuno ng isang matinding kirot. Napaupo siya sa sahig, sa malambot na karpet, at doon nagsimulang humikbi. Hindi ito isang malakas na iyak. Isa itong tahimik, basag na pag-iyak na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang durog na puso. Ang bawat hikbi ay isang alaala. Ang tawa nila sa gitna ng ulan. Ang hawak ng kamay nito sa farm, ang mga ngiti nito na pinaniwalaan niya. Yinakap niya ang kanyang mga tuhod, habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat pagsambit ng sakit. Bumalik na siya sa kanyang mansyon, sa kanyang yaman. Pero ang totoong siya, ang pusong nagsimulang mabuo at magmahal, ay naiwan at namatay sa San Rafael. Sa labas ng nakasaradong pinto, nakatayo si Don Ricardo. Hindi siya umalis. Narinig niya ang bawat tahimik na hikbi ng kanyang anak. Nakikinig siya sa tunog ng pagkasira ng puso nito. Ang kanyang mga balikat, na laging tuwid at puno ng otoridad, ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom niya ng mahigpit. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, ang bakal na maskara sa mukha ni Don Ricardo de Alva ay nagkaroon ng lamat, nagpapakita ng isang bihirang-bihirang emosyon, isang malalim at matinding pagsisisi. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga de Alva ay nababalot ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Si Arabella ay naging isang anino sa sarili niyang pamamahay. Hindi siya lumalabas ng kanyang silid maliban na lang kung para kumain, at kahit sa hapagkainan, siya ay isang estatwang walang imik. Ang kanyang mga mata ay laging blanko, nakatingin sa malayo, na para bang ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. Si Don Ricardo, sa kabilang banda, ay hindi na ang dating Don Ricardo na laging abala sa negosyo. Ang bawat tahimik na pagtangis na naririnig niya mula sa silid ng kanyang anak gabi-gabi ay parang isang martilyong pumupukpok sa kanyang konsensya. Ang makita ang kanyang dating masigla at rebeldeng anak na maging isang walang buhay na manika ay isang parusang higit pa sa anumang pagkalugi sa negosyo. Hindi na niya kaya. Isang gabi, habang nakaupo si Ara sa tabi ng kanyang bintana at nakatingin sa kawalan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Don Ricardo. Sa kanyang mga kamay, may dala siyang isang maliit at lumang bowl na gawa sa kahoy. Hindi lumingon si Ara. Hindi siya nagsalita. Inilapag ni Don Ricardo ang bowl sa isang mesa malapit sa kanya. Pinunasan nito ang alikabok sa takip bago ito buksan. Ang tunog ng pagbukas nito ay tanging ingay sa silid. Alam kong galit ka sa akin, anak, paninimula ni Don Ricardo. Ang boses ay mababa at puno ng isang emosyon na hindi pa naririnig ni Ara mula sa kanya dati. Isang emosyon ng pagod at pagsisisi. Hindi pa rin kumibo si Ara. Kumuha ng isang lumang litrato si Don Ricardo mula sa bowl. Inilapag niya ito sa harap ni Ara. Ang litrato ay kupas na, ngunit malinaw pa rin. Dalawang binatang lalaki, nakangiti, magkaakbay. Ang isa ay isang mas batang Don Ricardo.
Ang isa naman ay isang lalaking hindi niya kilala. Ito ang ama ni Lito. Si Eduardo Magsaysay, sabi ni Don Ricardo. Ang pinakamatalik kong kaibigan. Doon lang napalingon si Ara. Ang kanyang mga mata ay napako sa litrato. Noong nagsisimula pa lang ako sa negosyo, halos malugi ang kumpanya, pagpapatuloy ng kanyang ama, ang tingin ay nasa malayo, inaalala ang nakaraan. Nabaon ako sa utang. Lahat ng bangko ay tinalikuran ako. Ang tanging tumulong sa akin ay si Eduardo. Ipinagbili niya ang isang malaking bahagi ng lupa nila sa San Rafael, ang paborito niyang taniman ng kape, para lang ipahiram sa akin ang pera. Walang kontrata, walang interes. Pagtitiwala lang. Dahil sa kanya, nakabangon ako. Lumago ang kumpanya natin. Pero siya hindi na niya nabawi ang lupang iyon. At ilang taon matapos noon, pumanaw siya. Naramdaman ni Ara ang unti-unting pagkirot ng kanyang puso habang nakikinig. Bago siya mamatay, may isang pangako kaming binuo, sabi ni Don Ricardo, ngayon ay nakatingin na ng diretsyo kay Ara. Na balang araw, ang mga anak namin ang magpapatuloy ng aming samahan. Na ang pamilya de Alva ay hinding-hindi tatalikod sa mga magsaysay. Kaya ang kasal hindi ito para lang sa negosyo. Isa itong utang na loob. Isang salita ng karangalan, paliwanag niya. Pero higit pa doon, Ara huminga siya ng malalim. Nakita ko kung paano pinalaki ni Eduardo si Lito. Nakita ko ang puso niya. Alam kong siya lang ang lalaking may sapat na pasensya at kabutihan para unawain ka. Para mahalin ka. Bumagsak ang mga balikat ni Don Ricardo. Ginawa ko ito hindi para sa negosyo, anak. Ginawa ko ito para sa'yo. Pero mali ang paraan ko. Ang pagiging makasarili ko, ang pagiging duwag ko na sabihin sa'yo ang totoo, iyon ang sumira sa lahat. Patawarin mo ako. Hindi makapagsalita si Ara. Ang lahat ng galit na itinayo niyang pader sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang kwento ay hindi pala kasing simple ng isang business deal. Ito ay tungkol sa pagkakaibigan, sa karangalan, at sa desperadong pagmamahal ng isang ama na hindi alam kung paano ito ipapakita. Sa sandaling iyon, bumukas muli ang pinto. Pumasok si Tita Stella, ang mga mata ay puno ng luha. At ako ang may kasalanan kung bakit nalaman ni Lito ang plano mo, pag-amin nito. Tinawagan ko siya. Naisip ko na kung magkikita kayo sa paraang hindi formal, na kung makikita ninyo ang tunay na pagkatao ng isa't isa baka doon kayo magsimulang magmahalan ng totoo. Hinawakan ni Tita Stella ang kamay ni Ara. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng pagkakataong magmahalan ng totoo, nang walang hadlang ng yaman o apelyido. Patawarin mo ako, Ara. Nagkamali ako. Si Ara ay napagitnaan ng dalawang taong pinakamalapit sa kanya, parehong humihingi ng tawad, parehong nagpapakita ng kanilang mga kahinaan. Ang buong mundo niya ay muling nabaliktad. Ang mga taong inakala niyang kontrabida sa kanyang kwento ay mga biktima rin pala ng sarili nilang mga pagkakamali. Bago pa man siya makasagot, biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message. Mula sa isang kaibigan niya sa San Rafael, isang batang tindera na naging malapit sa kanya. Binasa niya ang mensahe. Ate Ara, kumusta ka na? May malaking problema dito. Ang Sandoval Corp, pinipilit bilhin ang Magsaysay Agri. Sinasakal nila si Sir Lito. Mukhang malapit na siyang sumuko. Sabi niya, tatanggihan niya lahat ng tulong galing sa Maynila. Lalaban daw siyang mag-isa. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Lito. Si Lito ay nakikipaglaban. Mag-isa. At siya, na dapat sana'y nasa tabi nito, ay heto, nagmumukmok sa kanyang silid. Isang biglaang kaliwanagan ang tumama sa kanya. Hindi na mahalaga kung sino ang nagkamali. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin niya ngayon. Ang bulwagan ng munisipyo ng San Rafael ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Sa isang maliit na entablado sa harap, nakatayo si Lito Magsaysay. Ang suot niyang damit ay simple lang, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng isang bigat at determinasyon na hindi pa nakikita ng karamihan sa kanya. Sa mga upuan sa harap niya ay nakaupo ang mga magsasaka, mga maliliit na negosyante, at mga kooperatiba ng San Rafael, ang mga taong direktang maapektuhan ng pagbagsak ng Magsaysay Agri Ventures. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala at kawalan ng pag-asa. Sa isang sulok, sa mga upuang nakareserba para sa mga espesyal na panauhin, nakaupo si Katrina Sandoval at ang kanyang ama.
Ang kanilang mga mukha ay kampante, may mga ngiti ng tagumpay na naghihintay na lang na kumawala. Para sa kanila, ang pagtitipon na ito ay isang formalidad na lang, ang huling hininga ng isang namamatay na kumpanya bago nila ito tuluyang angkinin. Mga kababayan, paninimula ni Lito, ang boses ay nanginginig ng bahagya sa simula, ngunit unti-unting tumatatag. Alam nating lahat kung bakit tayo narito ngayon. Ang Magsaysay Agri-Ventures, ang kumpanyang itinayo ng aking ama, ang kumpanyang naging katuwang ninyo sa loob ng maraming taon, ay nasa bingit ng pagbagsak. Isang bulungan ng kalungkutan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang Sandoval Corporation ay nag-alok na bilhin ang kumpanya, pagpapatuloy niya, kasabay ng isang sulyap sa direksyon ni Katrina. Isang alok na magliligtas sa pangalan ng Magsaysay, ngunit isang alok na mag-iwan sa inyo sa ere. Dahil alam nating lahat na sa oras na mapasakamay nila ang kumpanya, ang presyo ng mga produkto ninyo ay babagsakin nila, at ang mga kontratang matagal na nating pinaghirapan ay mawawalang bisa. Tumayo ang ama ni Katrina. Enra Magsaysay, negosyo lang ito. Hindi kami isang charity institution. Isang mapanuyang tawa ang narinig mula kay Katrina. Hindi pinansin ni Lito ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga magsasaka. Ngunit hindi ako narito para sumuko. Narito ako para lumaban. Nagbukas siya ng isang malaking presentasyon sa likuran niya. Ipinakita niya ang isang bagong plano. Isang plano na hindi umaasa sa malalaking korporasyon. Isang planong nakasentro sa pagkakaisa ng komunidad. Ang pagtatayo ng isang malaking kooperatiba na pag-aari ng lahat ng mga magsasaka at miyembro ng San Rafael. Hindi natin kailangan ng pera mula sa Maynila, deklara ni Lito, ang boses ay puno na ng alab. Ang kailangan natin ay ang tiwala sa isa't isa. Ang ating lakas ay wala sa bulsa, kundi nasa ating pagkakaisa. Magkasama, kaya nating ibangon hindi lang ang Magsaysay Agri-Ventures, kundi ang buong San Rafael. Ang kanyang mga salita ay puno ng katapatan. Puno ng pag-asa. Ngunit ang mga mukha ng mga tao ay puno pa rin ng pag-aalinlangan. Napakaganda ng plano para maging totoo. Napakalaki ng panganib. Habang nagsasalita siya, habang ibinubuhos niya ang lahat ng natitira pa niyang lakas, ang mga mata niya ay napadpad sa may pintuan sa likuran ng bulwagan. At doon, huminto ang kanyang mundo. Nakatayo doon si Arabella. Nakatayo siya sa gitna ng mga tao, simple ang suot, walang bakas ng pagiging isang de Alva. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi mabasa ni Lito. Napatigil si Lito sa pagsasalita. Ang buong bulwagan ay napatingin din sa direksyon ng kanyang tinitingnan. Isang bulong-bulungan ang nagsimula. Sino ang babaeng ito? Bumalik ang tingin ni Lito sa mga tao sa harap niya. Ngunit ngayon, may bago ng apoy sa kanyang mga mata. May bago ng lakas sa kanyang boses. Ang pagdating ni Ara, anuman ang ibig sabihin nito, ay nagbigay sa kanya ng isang huling hininga ng pag-asa. Tinapos niya ang kanyang talumpati ng may diin at paninindigan. Nang siya ay matapos, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan. Walang pumalakpak. Walang nagsalita. Ngumisi si Katrina at dahan-dahang tumayo. Kinuha niya ang mikropono. Isang napakagandang kwento, yan ang Magsaysay. Puno ng pangarap at pag-asa. Ngunit sa totoong mundo, hindi sapat ang pangarap para magpatakbo ng isang negosyo. Kailangan niyo ng pera. At iyon ang wala kayo. Tumingin siya sa mga magsasaka. Huwag kayong padala sa mga matatamis na salita. Ang kinabukasan niyo ay nakasalalay sa isang desisyong praktikal, hindi sa isang emosyonal na talumpati. Ang mga salita ni Katrina ay malamig at tumatagos. Muling bumalik ang pag-aalinlangan sa mukha ng mga tao. Ngunit bago pa man sila tuluyang bumigay, isang boses ang narinig. Mali ka. Lahat ay napalingon. Dahan-dahang naglakad si Arabella mula sa likuran papunta sa harapan. Ang bawat hakbang niya ay may bigat, may determinasyon. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Humarap siya kay Katrina, pagkatapos ay sa mga tao. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ni Lito. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nagdampi, nagpadala ng isang kuryente sa kanilang dalawa. Huminga siya ng malalim. Ang pangalan ko ay Arabella de Alva. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa bulwagan. De Alva. Ang Fayans? Ang anak ng milyonaryo. At narito ako, pagpapatuloy niya, ang boses ay matatag, nilalabanan ang panginginig.
Tumingin siya ng diretsyo kay Lito, at pagkatapos ay sa buong bulwagan. Narito ako hindi bilang isang de Alva, kundi bilang isang tao na naniniwala kay Lito magsaysay. Ang mga salita ni Arabella ay lumutang sa hangin, isang matapang na deklarasyon na nagpatahimik sa buong bulwagan. Maging si Katrina ay natigilan, ang mapanuyang ngiti ay nabura sa kanyang mukha at napalitan ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Nagpatuloy si Ara, ang boses niya ay nahanap na ang buong lakas. Ako si Arabella de Alva. Lumaki ako sa isang mansyon kung saan sinusubo sa akin ang lahat. Hindi ko alam ang halaga ng ₱100. Hindi ko alam ang pakiramdam ng pagod. Hindi ko alam ang ibig sabihin ng salitang gutom. Ipinakita niya ang kanyang mga palad sa mga tao. Pero ang babaeng nakatayo sa harap niyo ngayon may kalyo na ang mga kamay. Naranasan na niyang kumita ng sarili niyang pera. Naranasan na niyang matulog sa sahig. At sa lahat ng iyon, natutunan ko ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. Tumingin siya kay Lito, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo at puno ng pagmamahal. Nagsinungaling siya sa pangalan niya. Pero hindi siya nagsinungaling sa puso niya. Ang kabutihan na ipinakita niya, hindi lang sa akin, kundi sa inyong lahat iyon ay totoo. Ang pangarap niya para sa San Rafael iyon ay totoo. Humarap siyang muli sa mga tao, ang kanyang mga mata ay parang nangungusap sa bawat isa sa kanila. Sinabi ni Emea Sandoval na kailangan ng pera para magpatakbo ng negosyo. Tama siya. Pero higit sa pera, ang kailangan ay puso. At iyon ang mayroon si Lito magsaysay. Iyon ang mayroon ang San Rafael. Isang matinding katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang tao mula sa likuran ang nagsimulang pumalakpak. Si Mang Tonyo, ang tindero. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang buong bulwagan ay umalingaw-ngaw na sa isang malakas at dumadagundong na palakpakan. Ang mga mukha ng mga magsasaka, na kanina ay puno ng pag-aalinlangan, ngayon ay puno na ng bagong pag-asa at determinasyon. Ang mukha ni Katrina ay namutla. Tumingin siya sa kanyang ama na umiling lang sa kanya. Tinalikuran sila ng mga tao. Ang kanilang kapangyarihan, na nakasalalay sa pera at takot, ay biglang nawalan ng bisa sa harap ng nagkakaisang komunidad. Walang imik, tumalikod si Katrina at ang kanyang ama. Mabilis silang naglakad palabas ng bulwagan, dala ang kanilang pagkatalo at kahihiyan. Nang matapos ang palakpakan, ang mga tao ay nagsimulang maglapitan kay Lito, nakikipagkamay ng angako ng kanilang suporta. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang mga mata ni Lito ay isang tao lang ang hinahanap. Si Ara. Nakatayo lang ito sa isang tabi, tahimik siyang pinagmamasdan. Nang sa wakas ay nabigyan siya ng pagkakataon, nilapitan niya ito. Walang nagsalita sa kanila. Nagkatinginan lang sila, at sa mga tingin na iyon, lahat ng sakit, lahat ng tanong, ay unti-unting natutunaw. Ilang oras ang lumipas. Palubog na ang araw. Dinala ni Lito si Ara sa paborito niyang lugar, ang pampang ng ilog na malapit sa coffee farm. Ang tubig ay payapang umaagos, at ang kulay kahel na sinag ng araw ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa lahat. Umupo sila sa isang malaking bato, may espasyo pa rin sa pagitan nila. Bakit ka bumalik? Si Lito ang unang bumasag sa katahimikan. Ang tanong ay simple, ngunit puno ng bigat. Huminga ng malalim si Ara bago sumagot. Tumingin siya sa mga kamay niya, sa mga kalyo na naging simbolo ng lahat. Bumalik ako para humingi ng tawad. Napatingin sa kanya si Lito, nagulat. Patawarin mo ako, Lito, sabi ni Ara, ngayon ay nakatingin na ng diretsyo sa kanyang mga mata. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig. Dahil hinayaan kong lamunin ng galit at pride ko ang lahat. Dahil nasaktan kita. Umiling si Lito. Ako ang dapat humingi ng tawad, Ara. Ako ang nagsinungaling. Pero hindi ka nagsinungaling sa kung sino ka talaga, giit ni Ara, ang boses ay nanginginig na. At iyon ang hindi ko nakita agad. Muli silang natahimik. Hinayaan nilang dalhin ng hangin ang kanilang mga salita ng pagsisisi. Bakit ka bumalik, Ara? Ulit ni Lito, mas mahina ng ayon na parang isang bulong na puno ng pag-asa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Ara. Isang ngating totoo. Dahil dito ang bahay ko, sagot niya. Nalaman ko na ang bahay pala ay hindi isang lugar. Hindi ito mansyon o kubo. Dahan-dahan, inilapit niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Lito. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Ang bahay ay isang tao. Kung nasaan ka, Lito, doon ang bahay ko.
Sa sandaling iyon, lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyang gumuho. Ang mga mata ni Lito ay napuno ng luha, luha ng pasasalamat, ng ginhawa, ng isang pag-ibig na akala niya ay nawala na. Patawarin mo rin ako sa lahat ng kasinungalingan ko, sabi ni Lito. Matagal na kitang pinatawad, sagot ni Ara. Dahan-dahan, inilapit ni Lito ang kanyang mukha kay Ara. Hindi ito biglaan. Hindi ito marahas. Ito ay isang paglapit na puno ng paggalang at pag-ibig. At sa pampang ng ilog, sa ilalim ng papalubog na araw, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na naghilom sa lahat ng sugat. Isang halik na nagsara sa kabanata ng sakit at nagbukas ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang Magsaysay Coffee Farm ay muling puno ng buhay. Ang mga puno ay hitik sa bunga, at ang amoy ng bagong giling na kape ay umaalingasaw sa hangin. Ang kooperatiba na binuo ni Lito, sa tulong ng buong komunidad, ay unti-unti nang umuunlad. Sa ilalim ng isang mayabong na puno, magkahawak kamay na nakaupo sina Lito at Ara, pinapanood ang mga manggagawa. Si Ara ay nakasuot ng simpleng pantalon at t-shirt, ang buhok ay nakatali lang. Ngunit ang saya sa kanyang mga mata ay mas manining pa kaysa sa kahit anong diamante. Si Lito naman ay may kumpiyansa na sa kanyang tindig, ang bigat sa kanyang mga balikat ay napalitan na ng inspirasyon. Biglang nagring ang cellphone ni Ara. Tiningnan niya ito. Sa screen, nakasulat, Dad. Ngumiti siya kay Lito bago sagutin ang tawag. Hi, Dad, masayang bati niya. Nagkaroon ng saglit na katahimikan habang nakikinig siya sa kabilang linya. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mas malapad. Opo, okay na okay po kami dito. Masaya. Tumingin siya sa malawak na taniman, sa mga taong nagtatrabaho, at sa lalaking katabi niya. Kailan po kayo bibisita dito sa San Rafael? At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Lito. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. May mga pagkakataong nadala ako sa galit ni Ara, at may mga sandaling naramdaman ko ang bigat na pinapasan ni Lito. Ngunit sa bawat tawa, bawat luha, at bawat sandali ng kanilang pag-ibigan, iisa lang ang nais kong iparating, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman masusukat sa dami ng kanyang pera o sa taas ng kanyang posisyon. Ang tunay na yaman ay natatagpuan sa mga simpleng bagay, sa isang ngiting totoo, sa isang pagdamay na walang hinihintay na kapalit, at sa isang pag-ibig na handang magpatawad at umunawa. Sana, ang kwento ni Ara at Lito ay nag-iwan sa inyo ng isang paalala na ang isang pusong ginto ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng ginto sa mundo. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Aling eksena ang hindi niyo malilimutan? Ibahagi po ninyo sa amin ang inyong mga nararamdaman sa comment section sa ibaba. Ang bawat isa sa inyong mensahe ay napakahalaga sa amin. Hanggang sa ating susunod na kwento. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta.